tao po, nandiyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasi pero marami ang nakabarong, lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. Po na nakaupo. Magandang umaga sa inyong lahat. Paulit-ulit nating naririnig ang kanta na iyon. Kaya hindi nalingid sa ating kaalaman ang patungkol sa korupsyon ng ating gobyerno. Tuldukan na natin ito. Sa pagsusuri ng kalagayan ng ating flood control projects, malinaw na malaki ang naging pagkukulang sa mga nakaraang taon. Ayon sa Department of Public Works and Highways na iniulat ng Inquirer, natuklas ang 421 sa humigit kumulang 8,000 flood control structures ang ghost projects. Mga proyektong dapat nandoon, ngunit hindi naman talaga na ipatayo. Batay naman sa Commission on Audit, ayon sa ulat ng GMA News, may 341 milyong piso halaga ng flood control projects ang natukoy bilang substandard, overpriced o ganap na hindi umiiral. Ayon sa mga ulat ngayong taon, tulad ng ABS-CBN News at UNICEF, ay umabot na sa 22 ang bagyong tumama sa bansa na nagdulot ng matinding pagbaha kung saan milyon-milyong Pilipino ang naapektuhan at maraming pamilya ang nawalan ng tirahan. Bilang inyong Pangulo, kinikilala ko ang mga pagkukulang na ito at inihahain ko ang 3 sentrong reforma. Una, ganap na transparency sa lahat ng proyekto. Ikalawa, matatag na accountability sa mga ahensyang nagpabaya. At ikatlo, mataas na kalidad ng infrastruktura na nakabatay sa siyensa, urban planning, at mahigpit na inspeksyon. Sa pamamagitan ng mga reformang ito, sisiguraduhin nating hindi na mauulit ang ganitong mga anomalya at mas magiging ligtas ang ating bansa laban sa baha. Ang kapabayaan at kasakiman ay wala nang puwang sa bagong Pilipinas na binubuo natin. Magkaisa tayo, kumilos tayo, aahon tayong lahat.